Good evening sa tanan ni nasabta sa every Monday nato nga short exhortation online o may ata karon ni ini nga kagabion karon between 6 to 7 man ang atong schedule no nga kanang short exhortation every Monday. So ni ata karon gidala ni Lord sa Psalm chapter 119 verse 105. Diha sa Psalm chapter 119 verse 105. Ingon din ha, memory verse nato ni ang kay almost everybody memorize na aning passage in the Bible sa Psalm chapter 119 verse 105. Ingon diri, the word Ingon diri, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Imagine the world nga kung walay pulong sa Ginoo, it is filled with darkness kung walay pulong sa Ginoo nga maghatag og kahayag sa atong alagianan o maghatag og kahayag sa atong mga tiil no. Unsay mahitabo sa mga tao kung imagino nato brown out magkapakapata kapuliki ta kay dili ta makakita no tungod sa kangit-ngit. So may imagine nato ang kalibutan no kung wala ang pulong sa Dios nga maghatag og giya, maghatag og kahayag kanato. So diha nato makita nga there are two significance of the word nga gisgutan diri nga pulong sa Diyos, no? There are two significance. The first one is the word of God serves as a lamp to hold on, that we need to hold on. Ang pulong sa Ginoo lampara ni kay ang lampara kaptan man gid nato no, kaptan nato no kay aron nga maklaro nato ang atong mga tikang no. It should be, we need it to be to hold on no. Nagkinahanglan ta sa pulong sa Ginoo to hold on kay kuan ka ng practically, literally, kung maglakaw ka, magtikang ka nga wala kay gikaptan nga lampara, no? Kung wala kay gikaptan nga lampara, dili nimo maklaro, no? Dili nimo maklaro ang imong matag tikang. So yun ana po ang pulong sa Ginoo. It serves as a lamp to hold on. A lamp that we need to hold on sa atong pagpanaw because Christianity is a journey. Ginahanglan nga na ay gakapta na to nga lampara nga mao ang pulong sa Dios because it serves as a lamp that we need to hold on. So kung naay mga panahon nga naginahanglan ta og giya, naginahanglan ta na tay mga gusto mahibaluan sa Ginoo. So we have to consult the word of God because it serves as a lamp unto our feet. Kaya matagtikang kung giniyahani sa pulong sa Dios, makasiguro kita nga ang atong journey sigurado gyud. No sigurado nga ang atong kapaingnan o atong paingnan nga panaw kabaluta nga we are on the journey from here to eternity. So it serves as a lamp that we need to hold on. Diha gid ta mo hold on sa lampara nga gi-provide ni Lord na mao ang pulong sa Ginoo. Mo na ang unang significance sa Word of God. Then the second significance of the Word of God is it serves as a light, no? It serves as a light to live by and to walk on, no? So it serves as it serves as a light to live by and light and live by and walk on nga ikinabuhi ang pulong sa Ginoo ikinabuhi kaptan nimo ug imo pag yung ikinabuhi kay if it is a journey kung if we are in the journey nanginahanglan tag kahayag sa dalan nga atong lakwan, no? Kay kung walay kahayag nga atong galakwan sa atong dalan, ngit-ngit, dili ta makatarong og lakaw kay ngit-ngit ang dalan. So nanginahanglan ta sa kahayag nga mao ang pulong sa Ginoo. Kung sa practical pa, sa physical pa nga aspeto na ay tao nga nearsighted na ay tao pud nga farsighted kining duha nanginahanglan sa pulong spiritually nanginahanglan sa pulong sa Dios. Kay kung nearsighted ka, you need the lamp, which is the word of God. Kung farsighted pud ka nga nanginahanglan ka di sa unahan makita nimong dalan hayag, you need the word of God that serves as a light unto our path, no? So duha gyud. You need the word of God to serve you to hold on or to serve as to hold on.
kinahanglan ta sa pulong sa Ginoo nga atong kaptan, kinahanglan po ta sa pulong sa Ginoo nga atong lakwan, no, to live by and to walk on. Kay ang atong paglakaw nini nga Kristohanon nga kinabuhi, naglakaw ta sa dalan nga muratag nagpanaw ug nanginahanglan ta sa pulong sa Dios. Even out nga natin ako karon sa kamubos sa exhortation, no, nga atong gi-share karon. God bless us all until next Monday between 6 to 7 p.m.